thank you for being with us again. The topic is on contraception. Well, it's been an interesting topic so far. Now, Roel, we were talking earlier during the break. Apparently, contraception is a health hazard. Oh, yes. Why? Why is that? Well, in many ways. First is for the woman, it's a great health hazard. If you're talking about the pill here, Yes. the pill. The pill, according to the International Agency for Research on Cancer, that's the IARC, they have Under the reiterated. WHO. They reiterated their findings of 2007 just recently. There were 21 scientists all over the world who met about this and then who really studied this for 2 years, and they found that it is #1 carcinogenic. Ano ibig sabihin yan? Yung lakas niya para magdulot ng cancer kasing lakas ng sigarilyo at ng asbestos. #1 yon, pinakamataas. Kaya talagang pumapatay po yan ng mga babae. Hindi lang sa cancer at sa sa pamamagitan ng stroke at ng heart attacks. And that's naman according to the Stroke Journal. Again, this is the #1. And I think we have to yes. emphasize this Yes. to the viewers. That's These right. are scientific journals. That's right. This has no Catholic Wala pong- inclination or what have you. These wala- are IARC is WHO World okay. Health Organization yan eh. So, Yes. Yes. ang nagsabing level 1 carcinogenic ang contraceptive pills. Yes. That's interesting. Although veering, okay, so fine, it is a health hazard. Pero if we can veer a little bit lang in that direction, I know of certain women who justify the use of, for example, pills, not because, well, that's what they say, not because of the fact that they want to avoid getting pregnant, but apparently it helps daw yung skin nila and what have you. Yeah, I mean, okay. would that be an immoral use of a contraceptive? Well, in reality, it's true that there are some positive side effects of these pills, no? But then if you look at the negative side effect, because sinabi ko ito yung 3 side effects na sinabi ko kanina, no? Sa isang kaibigan na pro-RH. Sabi niya, "Oy, lahat naman ng pill merong side effect ah." Pero sabi ko, of course, meron bang pill na yung 3 masasamang side effect meron? Hindi na siya nakasagot, di ba? Kasi kung cancer, stroke, heart attack, pinapatay mo yung sarili mo noon. Kasi yun ang pinakamalalakas. In fact, there are the 3 among the highest causes of mortality in the Philippines. So, dinadagdagan mo yung causes of mortality para sa Pilipinas. No? Philip, just going back, but okay, fine. So it's a health hazard, and even if, for example, probably it may be moral na to use yung contraception if it's not used for purposes of preventing birth. Kunyari, for skin purposes nga raw, if that's true. But as you say, mali pa nga rin because of the fact na may health hazards attached to it. Yes. But didn't the Pope actually recently in one of his books say, no, I think there are certain instances that we can allow the use of contraception. I think talking about Light of the World. Light of the World. Is that true? Na he did allow for certain instances when contraception could be or even specifically condoms could be used. Nabasa natin itong libro ng Santo Papa, no, yung Light of the World, no? I think last year ba? 2 years ago. Last year. So, last year, Light of the World. Libro actually ito nung isang German na periodista, si Peter Seewald. So, in-interview niya ang Santo Papa over the course of so many days, and then i-published yung transcript ng interview sa isang libro. So, ang sinabi lang ng Santo Papa doon is that tinanong kasi siya about ano bang sagot ng simbahan sa sakit ng AIDS. So, ang sinabi lang ng Santo Papa doon na ang paggamit ng kondom ay maaring isang hakbang para maisip mo na mali yung ginagawa mo. So, yun lang ang sinabi ng Santo Papa. Ngayon, ang daming naging interpretasyon ng sinabi ng Santo Papa na mali. Yun, no. So, marami pang dinidiscuss about lesser evil, principle of double effect, kung ano-ano. Pero walang ganung sinabi ng Santo Papa eh. Yeah, I just like to clarify Walang that. ganon. Kasi nga, some people argue na actually, in effect, ang ginawa ng Pope, ni Pope Benedict, is that parang inadopt niyo yung argument na if you cannot be good, be careful. Tama bang interpretasyon yun ng remarks ng Pope? Okay. In fact, examine ko yung text niya, no? The Pope said 3 times, no? Condoms are not the solution to AIDS. Almost the same phrases, no? 3 beses yon. Not, with not. Tapos nga sabi nung Inquirer, Pope says condom okay. So, mukhang bumaliktad yata, no?
So klaro sa doktrina ng iglesia at ng ating simbahan, ng ating Santo Papa, na hindi dapat gamitin ang condom para kalabanin ang AIDS, no? Ang sinasabi niya doon is, yun nga, sabi nga na isang hakbang yon. That means it's in the level of the intention, of the level of a sign, no? Na pwedeng sign yan na, okay, merong isang prostitute, gumagamit siya ng condom, no? Baka sign yan na, ay, ayaw kong masaktan ang mga aking kliyente, no? So, but that doesn't mean that tamang gawin yon. Yun yung sinasabi ng Papa. Okay, fine. So, the Pope did not reverse himself sa contraception. That's right. But you're talking of just one Pope, di ba? Apparently, the rest of the world seems to allow contraceptive use. Even Italy, kung saan naka-base yung Vatican, is actually allowing or encouraging contraceptive use. So, parang, doesn't it say something na parang the rest of the world is saying it's okay, tapos tayo na lang Pilipinas yata nagsasabi na parang medyo nagtatalo pa tayo kung okay siya o hindi. Yeah. Does it tell, what do you say to that? The truth is, whole societies can be miseducated. May mga taong naging isang buong lipunan, naging cannibal sila, no? Buong lipunan na okay sa kanila yung linking up in colleges, no? All sorts of sexual activities in the colleges. Okay sa lipunan na yon. Okay lang ba that lahat ng lipunan maging ganon? Hindi po. Ibig sabihin, kung meron pong maling doktrina ukol sa moral, at alam natin yon sa pamamagitan ng ating pag-iisip, dapat po ay salungatin natin yon, kalabanin natin yon. At dapat po tayo magpasalamat sa Pilipinas at tayo ay sumasalungat pa sa doktrina na ang contraception ay okay. Okay, fine. It's a Catholic doctrine. Philip, if I could turn to you. So it's a Catholic doctrine. Sinasabi naman ng ibang tao, like for example, yung mga, probably the Protestants or some Muslims or what have you, they would probably say, why are you imposing yung belief nyo sa amin? Kung kayo naniniwala na ayaw nyo ng contraception, kami, payagan nyo kami maging happy-happy, di ba? What do you say to that? Ang naging problema dito sa debate tungkol sa RH Bill, na una nilang na-frame yung debate. Sinasabi nila, ini-impose daw ang kagustuhan ng ilan sa nakararami. Ang katotohanan niyan, ang intensyon ng batas na, panukalang batas na yun, pondohan ng bilyon yung pagbili ng mga artificial contraceptives. Sa kadahilanan na kailangan daw bigyan ng choice yung mga tao. So, ang sa akin naman, kung sasabihin mong choice ang yung goal, kapag pinakita mo sa tao yan, eto libre, eto natural family planning, mahirap gawin. Yung mahirap, ang pipiliin yung libre. But I also think pero bang totoong choice yeah, nun? and I also think that's a strange argument to make. Kasi legal naman ang contraception ngayon Pwede kang pumunta ng drugstore, pwede kang bumili 1 kilong condoms kung gusto mo sa yata. Sa convenience store, marami. I think ang difference lang is popondahan ng gobyerno. I think that leaves us also with the uncomfortable situation that, for example, if Katoliko ka, nagbabayad ka ng buwis, mangyayari tuloy yung buwis pa yung ginamit para pagsuporta doon sa isang bagay na labag sa paniniwala. Mo. Sila nga mag-i-impose sa mga Katoliko na nasa ospital, na nagtatrabaho sa ospital, na kailangan yung Katoliko na nagtatrabaho sa ospital magbigay ng kondom. So ngayon, sino nag-i-impose, no? Yun, sila nag-i-impose ng kanilang which is interesting. Kumbaga, hindi actually ang Catholics na nag-i-impose, kumbaga actually iba ang ino-imposean yung mga Katoliko mismo. No? And I think going back to what you also said, Raul, yung pagkakaroon ng stroke, heart attack, ano pa ba yung cancer, I don't think namimili kung sino yung Katoliko o hindi. Right? I mean, it applies to you whether or not whatever you believe in. Totoo and I think that's the health hazard of breast cancer. That is right. But there's this interesting comment made by an interesting senator that, well, that apparently yung Catholic Church daw, and she was quoting several magisteriums, and I remember you writing me an email about this, na apparently the magisterium allows for your conscience, and that even for Catholics, if they believe in their own conscience that they are supposed to, that they want to use contraception, then they should be entitled indeed to use their contraception. I mean, is that correct? I mean, tama nga naman, di ba? Kung sa konsensya mo, gusto mong gumamit ng kondom, di dapat gumamit ka ng kondom. Kaya yung isang tao, alam niya, ang kasinungalingan ay mali, pero nagsisinungaling pa rin siya, hindi naman sasabihin ng simbahan, dito ka, may ipreso kita dahil nagsisinungaling ka, di ba? Hindi, ng simbahan ay isang ina
So pinapayagan tayong mabubuhay ng ating sarili, no? At tinuturo sa atin kung ano yung mali. Dapat tayo magtrabaho, mag-aral, magrespeto ng ating mga magulang, no? Pero nasa iyo na yon kung gagawin mo yon o hindi. What do you say? Yung konsensya kasi inaabuso yung argumento ng konsensya yung konsensya pag sinabi mong dikta ng konsensya mo, susundin mo, maaari kasi maging mali yung konsensya mo di ba? So may tinatawag na rightly formed conscience. How is that rightly formed conscience done? Sa akin kasi kung Katoliko ka dapat pag-aralan mo yung turo ng simbahan hindi yung upo ka lang dun sa upuan sa linggo, may kinig ka lang tapos paglabas mo sa simbahan hindi mo gusto yung mga naririnig mo, magagalit ka. Ito ang dinidikta mo ng konsensya mo, hindi ba? So which I think is right kasi parang lahat naman tayo parang yung ability natin to justify yung gagawin nating kalokohan is actually malakas Like as I keep saying, yung mga tao nagjejeta madali lang mag-justify kung gusto nila kumain bigla ng chocolate cake kasi for them, I mean, then they would feel na tama yung decision na ginawa nila. Pero when you really look at it objectively, medyo iba rin yung yung dating ng decision Well, I think we're running out of time, but I just really want to ask one final point out of you, Raul. Some people are saying, or a lot of people are arguing, better to have contraception or allow contraception than to have unplanned teenage pregnancies or even allow for abortions. What do you say to that? Early this year, January, there was a study that came out in a scientific magazine. It's Contraception, its name. In fact, the subtitle is Reproductive Health. Lumabas doon yung study sa Spain. They followed many people for many years. Ang pinakita nila doon, pagka nag-umpisa na po yung contraception, tumataas po yung number ng abortions. Ganun din po yung sinabi nung isang si Malcolm Potts. Siya yung number 1 leader ng Planned Parenthood. Sabi niya, pagka dumagsa na yung contraception, hindi po bababa yung abortion. Tataas po yan. No? Ibig sabihin po, pagka meron ng contraceptive mentality, yung sinasabi ko po kanina na hinahadlangan nila yung pagpasok ng bagong tao, when in fact sex is intrinsically linked with new human beings, pagka hinahadlangan mo yung pagpasok ng isang tao, pagka nagkatao na po yung babae, madali na po niyang patayin. Kasi gusto niya po talagang hadlangan ang pagpasok ng tao na yun. And I think it's also an indication na because nga contraception gives that illusion or thinking na kaya na nilang gawin kung anong gusto nilang gawin, which is actually not true. And then nangyayari tuloy yung consequences that actually we were talking about, which is nag-i-increase nga yung unplanned pregnancies and at the same time, nag-i-increase din yung abortion rate. Kasi natural talaga na immoral yung contraception. And it's I've always found it interesting, and I think this will be found out in further episodes in the future. The Catholic Church has always been very counterintuitive Sasabihin ng the rest of the world kailangan ganito, tapos yung church babarat ang baliktad. And then always it has been proved, sooner or later the church will have always been proved correct. Correct, yes. I think we'll have to end it there. It's been a very interesting topic. I just want to say one thing. Interestingly enough, as Raul was saying, there have been already enough of scientific, perhaps economic data and population studies as well that have shown that contraception does not really benefit society. Interestingly, in this debate, it's the church that has been using scientific information, and it's the actually the pro-RH group that has been very, very much averse to scientific facts and medical science. Well, they try to use scientific facts, but then they quote government agencies or World Health Organization or UN that are political, not scientific. That would stand to benefit perhaps from the funding that would give rise to this contraceptive society that they want to espouse. That is right. Perhaps I'll just leave final words from you guys, starting first with Raul, if you have anything to add. Ito po ang sinasabi ko parati sa mga tao nung nag-umpisa po akong lumaban against the contraception. Ang contraception po ay pumapatay ng bata. Abortifacient po yung pill. Pumapatay ng mga babae dahil sa cancerous, nagbibigay ng stroke, heart attack, at pumapatay ng kaluluwa ng bansa. Dahil ito ay isang bagay, isang gawaing immoral. Isa pong katangi-tanging kasinungalingan. Ito ay paghadlang ng pagdating ng pinaka-importanting bagay sa buong mundo, yan ay isang tao. Okay.
Isha, you have? As for women, speaking as a woman, let's face it, contraceptives, what does it say about us that we don't have self-control, that we have no responsibility over our own bodies and what we think about pleasure? Let's just face it to pure love that we want to espouse in our own society, in our own family, and to the future generations. Thank you. Philip? Sa akin naman, bilang mga Katoliko, duty natin yun na pag-aralan kung ano yung sinasabi ng simbahan eh. Yung simbahan naman eh, nandyan naman yan para magbigay ng gabay. Ngayon, hindi man natin gusto ang naririnig natin, kasama to dun sa paglalakbay natin bilang mga Kristiyano eh. So, dapat tayong mga Pilipinong Kristiyano, bukas ang isip natin dun sa sinasabi ng simbahan at maging critical naman tayo dun sa mga gustong mangyari ng iba. Ang problema kasi dito sa debate tungkol sa RHB, lahat ng kritisismo napupukol lang sa isang side. Samantalang yung kabilang side ay totally immune to criticism. Yeah. Yun. Well, thank you. Actually, from your remark, it reminded me of this one comment of Bishop Charles Chaput. It's one of my favorite comments of his. I mean, through the years, guys, we keep saying the church has always been proven right. And this once led Charles Chaput to say, I mean, what do you do if your opinion is against the Catholic Church? Then what you do is you change your mind. Which is, I think it's a pretty good advice. Well, again, thank you to all the guests. I hope that has been instructive to you as well, the viewers. We'll be coming back for another episode, and this time it will be on the youth. What are they thinking? What do they want? Is it even possible to understand them? Well, that will be interesting. Hope to see you then. Thank you very much.